sa buhay namin. Walang ibang magaling kundi ikaw, God. That's why your goodness, we're always grateful for your goodness, God. Walang ibang nagpakita nito sa amin, ngunit ikaw lang. Minahal ng walang hanggan. Tinanggap ng buo, ikaw lamang nagawa sa amin, ano, Lord. So I right now, yung puso namin, this time nagpapasalamat because we worship you. We worship your only name, O God. Only name. Salamat, God. Salamat. Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay ko, hawak mo sa iyong kamay. Wala sa aking pagmula hanggang sa pag-ibig. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Mahal kita. Amen. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay ko, hawak mo sa iyong kamay. Wala sa aking pagmula hanggang sa pag-ibig. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Amen. Ika'y mabuti magpakailanman. Hangga't ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ibig mo, siyang gabay sa kalungkutan. Nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama. At ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, ika'y Tapat sa habang buhay, ika'y mabuting magpakailanman. Hangga't ako'y
salamat, O God. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat. Ika'y tapat sa habang Buhay. Ika'y mabuti. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan. Ay, di nagbabago. Nagbabago ang kabutihan mo. Kailan may di nagbabago ang kabutihan mo. Buhay ko'y Inaalay ko lahat sa'yo. kailan May di nagbabago ang kabutihan mo. kailanman. Kailan may di nagbabago ang kabutihan mo. Sa ating mahal na Diyos. Kailan may di nagbabago ang kabutihan mo. Ang buhay ko, inaalay ko, lahat ang sa'yo. Kailan may di nagbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay, O Diyos. Ika'y mabuti magpakailanman. Come on, let's raise our voices for God. Hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Passionate, intentional, eager. The man who's passionate and intentional about making a difference and who has an eagerness to expand God's kingdom. Let's all welcome Senior Pastor of Reigning Light International, Pastor Lito Peren. Happy New Year po sa bawat isa sa atin. Sino yung masayang-masaya ka kasi nandito bago dumating ang 2024, you are preparing yourselves for something new, for something great. So kaya, ang Diyos po ay Diyos ng mga bagay na magaganda. Ulitin ko ulit, ang Diyos ay Diyos ng bagay na magaganda. So, mag-expect tayo ng mga bagay na gagawin ng Diyos sa atin sa 2024. Mas maganda kaysa 2023. So, palakpakan natin ang pamilya nila Viña family, palakpakan natin.
hindi mo kayang i-anticipate kung ano ang gagawin sa iyo ng Diyos. At hindi mo kayang isipin kung ano ang gagawin sa iyo ng Diyos. Yan po yung bagay na gusto kong pasalamatan sa Diyos at gusto ko ring maranasan po ninyo. Lahat ng magagandang kwento ay available para sa iyo. Hindi lamang ang Viña Family ang makakaranas nito, kundi ang bawat isang nagsisiibig sa Kanya. Kaya hindi tayo dapat mag-state ng ganito, sana all. Ang pinakamagandang matutunan natin at maranasan natin, dapat all. So nauna lang sila ng kasaysayan, pero ang importante, ikaw na ang kasunod. No, kasunod ka na. Yan po yung bagay na dapat maunawaan natin at dapat maintindihan po ng bawat isa sa atin. So mga kasama, this new year is a great preparation. So tatapusin natin ang 2023, pero meron pong matinding paghahanda sa 2024. Kaya lang, ang mas magandang maunawaan natin at maintindihan natin, yung 2024 ay para sa mga taong naghahanda. Sabihin mo sa katabi mo, para sa mga naghahanda. So, ang paghahanda po, hindi pagkain. Tapat po ng bahay namin ng palengke at marami pong nagkakagulo para mag-prepare ng paghahanda. Ang pinaghahandaan ho nila, mga prutas na bilog. Nagluluto na ho ng mga pagkain ngayon. Kasi ang maling kaisipan nila, akala nila pag maraming handa, masagana ang mga araw sa susunod na taon. Ang totoo pong kasaganaan, yung kasama mo ang Panginoon. Yan po yun. Gusto kong maranasan po ninyo ang totoong kasaganaan sa 2024, hindi dahilan sa maraming pagkain, kundi dahilan sa nararanasan mo talaga ang Panginoon sa iyong buhay. So this preparation of New Year, gusto kong maintindihan nyo na ang Panginoon ay nasa mataas na lugar. Our God is the most high God. Nothing in comparison. Ang Panginoon po ay pinakamataas na Diyos. Parang wala akong kausap. Ang Diyos po ay pinakamataas na Diyos. So gusto kong maunawaan ninyong mabuti na ito ay hindi lang pagkaunawa, kundi ito ay karanasan. Ulitin ko ulit, ito po ay karanasan. Sino dito yung gusto nyo araw-araw sa 2024, mararanasan ninyo ang kapangyarihan ng Panginoon? So our God is an experiential God. Mga kasama, because He is a person and He is a powerful one. Nothing in comparison with Him. Wala ho talagang pwede pong ikumpara sa Kanya. Mga kasama, walang pwedeng ikumpara sa Kanya. Hindi siya pwedeng ikumpara sa pamahiin, hindi siya pwedeng ikumpara sa tradisyon, kasi siya po ang gumagawa ng lahat. So gusto kong makalabas kayo doon po sa kaisipan ng relihiyon. Makalabas po kayo sa kaisipan ng tradisyon. At gusto ko pong masubukan ninyo at maranasan ninyo kung ano ang gagawin ng Panginoon. Are you excited for that? 2024 is a higher place for us. A higher expectation for us. So let us go higher. Pakisabi sa katabi, let us go higher. So, let's go higher is our desire. Walang maiiwan, wala pong mananatili sa kanyang kalalagayan ngayon. Mag-i-improve tayo, madidevelop tayo. Sabihin mo sa katabi mo, batiin mo siya, mag-i-improve ka, madidevelop ka. No? Yung may conviction, yung may conviction. Kasi alam mo na ikaw ay mag-i-improve, alam mo na ikaw ay madidevelop. So, it comes from within. Kaya ko po sinasabi ito sa inyo para po mag-sink in ito sa inyo, para ma-experience ninyo na bawat isa sa atin madidevelop. Bawat isa sa atin mag-i-improve.
Hindi ka magiging stagnant, hindi ka rin magdi-decrease. Mag-i-increase ka. Mag-i-increase ka. So God will bring us to our next level. Are you excited for your next level? Kailangan sa buhay natin, meron tayong matinding pagtitiwala sa mga bagay nito. Kaya lang bago yon, paalala sa bawat isa sa atin, let us God work in our life in Isaiah chapter 43, verse 18. No, Isaiah chapter 43, verse 18. Ito po yung verse na gusto kong maintindihan nating mabuti. Ang sabi ng Panginoon, forget the former things. Do not dwell on the past. This is not just a suggestion, but this is a command. Forget the former things. What are the former things? Former victories? Former failures? Wala nang mangyayari sa mga bagay na nakaraan. Do not dwell on the past. Sabihin mo sa katabi mo, nasaktan ka ba? Move on. Nagiget niyo po ba mga kapatid? Nagkamali ka ba? Move on. Huwag kayong magta-testify ng luma. Panis po yun. Pakisabi sa katabi, panis. Dapat ang testimony fresh. Come on! Sino excited sa araw-araw may testimony ka? Forget the former things. Kalimutan mo yung kahapon. Harapin mo yung bukas. So this is all about what God commanded us. Forget the former things. Dati akong masipag. Kumusta ka na ngayon? Eto, medyo nagpapahinga. Sabihin mo sa katabi mo, forget the past. Huwag kang mabubuhay sa alaala. Huwag kang mabubuhay sa nakaraan. Mabubuhay ako para sa aking hinaharap. I live my life at the present for my future. Not I live my life to the present because of my past. No, I live my life to the present because I have a future. Sino excited dito na ang tagumpay mo sa 2023, mas matindi ang tagumpay mo sa 2024? Kaya yung statement ni ate kanina, yung sabi niya, binigyan ako ng kayamanan ng aking anak. Siya ang aking kayamanan. Siya palang sapat na. Bagamat, hindi ako binigyan pa ng kasaganaan. Sabi ko sa kanya, paparating na yan. Paparating na yan. But forget about your former way of lifestyle. Kasi may bagong ipinagagawa sa'yo, may bagong buhay sa atin, but you need to forget your former lifestyle and practice the lifestyle that comes from God. Forget about the former things. And what? Do not dwell on the past. Kapag sabi sa katabi, do not dwell on the past. Forget the former things. Sino dito yung excited na excited ka na hindi dahil sa maraming pagkain, hindi dahil sa mga paputok. Tandaan nyo, pwede pong mag-New Year kahit walang paputok. Huwag kayong magsunog ng pera. Alam nyo ba kung saan galing yan? Yan po ay pamahiin ng mga inchik. Kaya po nagpapaputok para maingay, para yung masasamang espiritu umalis. That's the reality of that. Pero kung gusto niyo pong masamang espiritu umalis, dapat tumira o tumahan sa atin, manatili sa atin ang Holy Spirit ni Lord. So kahit walang paputok, basta may presence ni Lord, lalaya sa masamang espiritu. Sino dito masayang-masaya ka ngayon na naiintindihan mo yan? Kahit yung pagkain nyo, sakto lang sa inyo. Yung wala pong mapapanis. Kaya lang minsan, ang buhay punong-puno ng yabang. Kaya naghahain sa lamesa para magpa-picture. Tapos ipopost. Hindi tayo ganon. Nagigets nyo po ba mga kasama?
Hindi tayo nagpapa-impress. Nagkikreate tayo ng impact. So, ang mahalaga, matulog kayo ng busog. Because every day is a special day. Every day is a new day. Kaya lang masyado tayo natatangay ng season. Ang pinakamagandang picturean, buo ang pamilya nyo nakasama ang Diyos. Kaya yung Vinya family, I praise God for your life. Natatandaan ko, itong batang ito, ang unang-una yung sinama ang kanyang kapatid na bunso. Isinama niya yan sa kids camp. Diyan ang kanyang unang kasama doon sa kapatid niyang bunso. Isinama niya sa kids camp. And then sumunod ang kanyang nanay, sumunod ang kanyang tatay. Ngayon, buo ang pamilya niya. Sino dito naniniwala ka, sa susunod, pamilya mo naman ang buo? Sa susunod, dito kayo naman ang magte-testify. Because your family belongs to the Lord. It doesn't mean that you are perfect. Kaya lang ang problema mga kasama, sanay na't sanay tayo magpa-impress. So tandaan nyo, ang totoong magandang relasyon dumadaan sa pangit. Hindi laging maganda. Pero ang pinakamaganda, dumaan man tayo sa pangit, may magandang hinaharap. Do not dwell on the past. Forget the former things. Madaming kapalpakan, madaming hindi maganda, pero hindi na mahalaga yung nakaraan. Huwag nyo nang balikan yun. Ang pag-usapan natin yung hinaharap. Sino dito yung excited ka? Sabi mo sa katabi mo, yan ang babaunin sa bagong taon. So merong kaguluhan, may kahirapan, merong hindi maganda nangyari. Kalimutan natin yun. Meron magandang gagawin ng Panginoon sa atin. Do not dwell on the past. Forget the former things. Verse 19. Verse 19. Sabi mo sa katabi mo, itong sabi ni Lord. Forget the former things. Do not dwell in the past. Sabi ni Lord, see, ang hindi po in-check yan, hindi in-check. Sabi niya, tingnan ninyo. Yan niya, see, I am doing a new things. Sino dito yung meron ka nang nakikita? Meron ka na, sabi ng Panginoon, tingnan ninyo, I am doing a new things. You need to picture out. You need to have the image in your mind, image in your spirit. Sa 2024, ang pamilya ko maaayos. Sa 2024, ang pamilya ko aasenso. Mga kasama, dapat sariwa yan sa inyo. Hindi ka lang basta uma-attend. Kasi ang 2024, si Lord magdi-display siya ng kanyang glory sa life mo. Magdi-display siya ng kanyang glory sa pamilya mo. Lahat ng aspeto ng buhay mo may gagawin si Lord. Ang sabi niya, I am doing a new things. Now it springs up. Sabi mo sa katabi mo, heto na. Heto na. Heto na. Umuusbong na. Umuusbong. So dapat ganun ka na. Excited ka na. Hindi. Mga kasama, may gagawing bago si Lord. Sana makita mo. And then sabi niya, do you not perceive it? Hindi mo pa ba napapansin? Hindi mo pa ba nakikita? Hindi mo pa ba naaamoy? Eto na. Eto na. Do not dwell on the past. Forget the former things because God is doing something great for you. Ano yung gagawin ni Lord? I am making a way in the desert. So kung walang daan, si Lord ang gagawa ng daan. Sabi mo sa katabi mo, God will make a way. Sino dito excited ka na may gagawin matindi sa'yo si Lord? It is His word. It is His word. Sabi niya, I will make a way in the desert. Kahit na disyerto, ang Diyos gagawa po siya ng daan. Kahit na stagnant ka, kahit na nandito ka sa end zone, kahit na pader ang kaharap mo, kahit wala kang dadaanan, ang sabi ni Lord, I will make a way. Hindi mo ma-appreciate yung sinasabi ni Lord
na I will make a way kapag nasa expressway ka. You cannot appreciate that. Ma-appreciate mo lang yung God will make a way if you are stagnant. Kapag wala ka ng magawang paraan, wala ka ng dadaanan, God said, I will make a way. Hindi ang bulldozer, hindi ang mga engineer, si Lord ang gagawa ng daan. Sino dito masayang masaya? Ang 2024 mo, si Lord gagawa ng daan. Wala kang daan para umasenso, si Lord gagawa ng daan para umasenso. Wala kang daan, paraan para sa pag-ayos ng pamilya mo, si Lord may paraan at may daan. Ang dami-daming mga offenses, ang dami-daming mga pain, pero si Lord gagawa ng paraan para gumaling. Because He will make a way. Sino dito excited ka sa daan na gagawin ni Lord para sa'yo? Gumawa ka ng daan. Panginoon, para sa akin. And then ang sabi niya, and streams in the wasteland. Grabe, disyerto, gagawa siya ng daan at gagawa siya ng bukal. Saan? Sa mga tapunan. Sa mga walang kwentang lugar. Mga walang kwentang bagay. Gagawa siya, magpo-provide siya. Sino dito excited ka, magpo-provide si Lord? So stream, sabi mo sa katabi mo, bukal. Hindi po tangke. Bukal. Yan po yung sinasabi dito. Kaya lang, dapat meron tayong distinction. Sabi mo sa katabi mo, dapat may distinction tayo. Sino po dito yung masayang-masaya ka? Let us go up higher. Sabi mo, let's go higher. Sino dito excited ka? Let's go higher. Because God will do something great for your life. And you need to be excited. It is the very word of God. You need to see it, you need to perceive it, and you need to receive it. If you see, if you perceive, you will receive. Woohoo! If you cannot see, if you cannot perceive, you will not receive. Kung nakita, mga kasama, hindi mo makukuha. Pag hindi mo nakuha, wala ka. Sino dito excited? Makaka-receive ka. Sabi mo, dapat makita mo. In order for you to receive, you need to see and what? Perceive. Do not dwell on the past. May paparating, huwag kang lingon ng lingon. Hinahagis na ni Lord sa iyo ang pagpapala, baka tamaan ka. Hindi mo masalo. Do not dwell on the past. Are you excited for your future? Itong pinakamasarap sa lahat. Dati kang salbahe. Sa 2024, mabait ka na. And that is not New Year's resolution. But it must be your decision. Because God is with you. You need to see yourself that you are a good boy. You are a good man. You are a good woman. You are a good husband. Sabi mo sa katabi mo, magandang lalaki ka talaga. Kaya magandang ama ng tahanan ka. Magandang tatay ka. Nagiget niyo po ba yun? Kasi walang pangit sa Diyos. Tandaan niyo po kahit anong papogi mo yan, anong forma mo yan, wala ho sa itsura yan, nasa loob yan. Kahit pa anong forma mo, ikaw na ang pinaka-cool sa formahan. Pero kung wala kang Diyos, maniwala ka, impyerno pupuntahan mo. Kahit na macho-macho mo, ang sexy-sexy mo, kung wala kang Diyos, ikaw ang pinaka-kawawa. Gusto kong dalhin kayo sa dulo. Na yung wala ka nang magawa, yung strength mo wala nang magawa, yung gamot wala nang magawa, yung doktor wala nang magawa, yung ospital wala nang magawa, yung pera wala ka nang magawa. Diyan ka mapapaluhod. At sasabihin mo, Panginoon, patawad sa aking kayabangan. Pero ang tao kapag may lakas, may forma, hindi lumuluhod sa Diyos. Sana dumating ang pagkakataon, huwag mahuli ang lahat. Ngayon pa lang, alalahanin mo na ang future mo. Lahat ng lakas, lalaho yan. Ang pera mauubos, pero ang Panginoon, hindi. Come on! Kaya, do not dwell on the past. Because God will do amazing things for your life.
Meron po si Moses, meron po siyang encounter with the Lord. At ito po yung gusto kong bigyan natin ng highlight ngayon. Bilang tayo po ay mga anak ng Diyos, naghahanda tayo, may gagawin tayo, at may gagawin ang Diyos sa 2024, kailangan prepare natin ang sarili natin at kailangan faithful tayo. Tanong ko po sa inyo, saan galing po yung lakas ni Samson? Sino kakakilala kay Samson? Uy, kakaunti. Buklatin natin ang Bible pag uwi natin, then kilalanin natin si Samson. Si Samson, siya po yung pinakamalakas na tao na buhay. Siya po yung tao na meron covenant kay Lord. He was a Nazarite person. Kaya ho siya malakas, hindi dahil sa kanyang buhok. Kaya ho siya malakas dahil sa kanyang covenant kay Lord. Kaya ang lakas niya, hindi galing sa Diyos. Ang lakas niya, hindi galing sa kanyang buhok. Ang lakas ho niya galing sa covenant. Galing sa covenant. Tagpuan po yun, tipanan po yun, pangakuan sa isa't isa. Sino dito excited ka na year 2023? Bago matapos ang huling araw ng 2023, magko-covenant ka kay Lord. Lahat ng kapangitan ko ngayong 2023, tapos na to. Lahat ng kalungkutan ko ngayong 2023, tapos na to. And God will do amazing things in your life if you are covenanted. Bagamat hindi mahaba ang buhok mo, ang tinitingnan ni Lord ang pangako mo. And if God is with you, I tell you, your life will never be the same again. And this time, it is our encounter. Let us encounter the Lord before 2024 come. So please open up your Bible because this is the encounter of Moses to God. Sabi ng verse 15, Exodus chapter 33 verse 15. Sabi niya, Then Moses said to him, If your presence does not go with us, do not send us up from here. Sabi ng Panginoon, sabi ni Moses sa Panginoon, kung hindi mo kami sasamahan, huwag mo na lang kaming papuntahin doon. Parang ganito ang sinasabi ni Moses. Kung hindi mo kami sasamahan sa 2024, huwag na lang kaming dumating ng 2024. Hello? Sino dito yung isasama mo sa 2024 si Lord? Hihilingin mong samahan ka niya. Huwag yung mga prutas na bilog, damit na polka dots. Hindi ho yung totoo. Ang pinakamatinding kasama po natin sa 2024 dapat presence ni Lord. At kung hindi tayo sasamahan ni Lord, walang magandang mangyayari sa atin sa 2024. Kung hindi tayo sasamahan ni Lord, ang 2024, numero lang ang nabago. Pero kung sasamahan ka ni Lord, mababago lahat. So walang pagkakaiba ang 2023 sa 2024 kung wala kang Lord sa 2024. So kaya ini-encourage ko po kayo na ma-experience natin lahat ang mga bagay na ito. Sabi ni Moses, hindi na kami tutuloy kung hindi mo kami sasamahan. Verse 16. Sabi ng verse 16, ito yung magandang sinabi niya dito. Sabi niya, sa verse 16, How will anyone know that you please with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me from your people, from all the other people on the face of the earth? Sino sa inyo nagsising in sa inyo yung verse na ito? Ang sabi ni Moses, dito sa kanyang sinasabi nito, Lord, makilala ka sa buhay ko. Makilala ka sa buhay na. And if you please with me, and when your people, unless you go with us. So sabi niya, ang distinction namin, may Diyos kami. Sino dito yung excited ka na ang distinction natin doon sa mga nag-abalang-abala ngayon, sa mga material na bagay, sa preparasyon. Mga kasama, ang pagkakaiba natin, tayo na andito ngayon at gusto natin ang presence ni Lord. Yun ang malaking pagkakaiba natin. So mga kapatid, mga kasama, yan po yung buhay na kailangan nating masunod sa Panginoon. So how will anyone know that are pleased with me unless your presence?
So ang pagkakaiba po natin mga kasama, walang iba kundi ang presensya ng Lord. Are you excited for God's presence in your life? Di baling wala kang pera pansamantala, pero ang mahalaga may presensya ka. So this is all about the presence of God. And this is all about the encounter of Moses to God. So ang sabi ng Lord sa kanya, verse 17, look at verse 17. Ang sarap kausap ng Panginoon. The verse 17 says, and the Lord said to Moses, I will do the very thing you have asked, because I please with you and I know you by name. You are not an accident. God knows you. But God said, I will do the very thing you ask. Ano yung hiningi ni Moses? Ang hiningi ni Moses, sabi niya, your presence. Lord, if your presence will not go with us, we will not go up there. But the most important thing, sabi ng Lord sa kanya, sabi niya, walang pagkakaiba yung mga tao kung hindi ako makakasunod sa kanya. Kung wala ka sa amin. So, ano yung pagkakaiba ng kapitbahay mo na may handa? Ano yung pagkakaiba ng kapitbahay mo ang lalakas ng patunog nila, ng sound system nila? Ang pinagkaiba lang natin, may presence tayo ni Lord. Kahit na sila pinakamalakas sa sound system, pinakamagandang fireworks, pinakamatinding paputok, kung wala silang presence ni Lord, at kung tayo walang presence ni Lord, kagaya na lang din natin sila. So the most important thing is the presence of God. So, huwag tayong pumunta ron na hindi kasama ang Panginoon. And verse 17, and the Lord said to Moses, sino dito yung excited ka na alam ng Diyos ang pangalan mo? You are not an accident. If you ask God's presence today, and if you make your covenant to God today, He will do the very thing you ask because He knows you by name. You are not an accident. You are written in the palm of His hand. Yan po yung Panginoon. And then sabi ng verse 17, verse 18, yan ang magandang sinabi ng Panginoon. Verse 18, tinan niyo po yung conversation. Sabi ni Moses kay Lord, now show me your glory. Are you excited for the manifestation of God's glory in your life? Lord, show me your glory. Lord, wala man kaming fireworks. Pero Lord, matinding pagsabog sa buhay ko ang makikita. Mag-e-explode ako. Makikita ng mga tao ang matinding pagsabog sa buhay ko. Lord, show me your glory. It is not the food in our table. It is not the drinks na may iba't ibang kulay. May kulay berde, may kulay red, meron pang mga red wines, may mga soft drinks, may mga juices. Ang dami nating handa. Pero sabi ni Moses, Lord, show me your glory. Sino dito sa pamilya mo, magpe-pray tayo? Don't get me wrong. Don't get me wrong. Hindi ko sinasabing wag kayong maghanda. Hindi ko sinasabing wag kayong magsaya. Hindi yun ang sinasabi ko. Kaya lang ang gusto ko, yung presensya ng Panginoon. Maghanda kayo, magsama-sama kayong pamilya, mag-pray kayo, and then mag-selfie kayo. Kaya lang, huwag kayong magpo-project na parang buo. Huwag kayong magpo-project na parang masaya. Nagigets niyo po ba mga kasama? Dapat ang pamilya natin buo at talagang masaya. Paano mangyayari yan? Because of God's glory. Yung kalwalhatian ng Diyos makikita sa atin. Si nanay hindi nakasimangot habang naghahandaan ng pagkain. Yung mga anak, nagtutulong-tulong sila. Si tatay, masaya din sila. Masaya ang pamilya. Hindi dahil lang sa pagkain. Masaya ang pamilya kasi may presence ni Lord. So, Lord, show me your glory. Sino dito yung magpe-pray ka ngayon? Lord, show me your glory. Sa 2024, Lord, show me your glory. Sabi ni Lord sa kanya, I will do the very thing you ask because I know you by name. Verse 19. Verse 19. Ang ganda nitong verse 19 na ito. Ang sabi ni Lord sa kanya, and the Lord said, I will cause all my goodness to pass in front of you. Sino dito sa 2024, all of my goodness will pass in front of you.
Walang pangit, lahat magaganda. Sa harapan mo. Sino dito excited ka lahat ng magaganda para sa'yo? Lord, show me your glory. Show me your glory. Tandaan nyo, hindi mo makukuha ang lahat ng magagandang galing sa Panginoon kung walang kalwalhatian ng Diyos. And then sabi niya, in front of you, and I will proclaim my name. Ang pamilya parent para kay Lord. Pwede bang i-declare natin ngayon kung anong pamilya mo para kay Lord yan? Sabay-sabay nating i-declare. 1, 2, 3, go! Ang pamilya parent para kay Lord. Because sabi ni Lord, I will proclaim my name. So every one of us is carrier of His name. May taglay-taglay kang pangalan. May dala-dala ka sa buhay mo, and it is the name of the Lord. It is the Most High God. Kaya mga taga-Raining Light, ngayong maghihiwalay ang taon, let us get high. Sino dito yung high na high tayo sa 2024? Sabi mo, get high. Saan ka mahahay? Not sa alcohol, not sa substance, but the presence. Woohoo! Di ba pagka nakakita na kayo ng high na high sa alak? Grabe, pag merong lasing, kahit hindi nag-aral, nakakapag-English. That's good. It's okay. Kahit hindi nag-aral yan. Kasi high na high. Nakakita na kayo ng ganon? Sino dito yung magiging high tayo hindi sa alak? Hindi sa substance, kundi sa presence ni Lord. Because you will proclaim the name of the Lord. So yan po yung bagay, maging intentional tayo sa mga bagay na to. And then sabi niyan, I will proclaim the name of the Lord in your presence. So sabi niya, sasamahan kita. Ako ang gagawa sa iyo. And sabi niya, I will have mercy on whom I will have mercy. Are you excited? Kakahabagan ka ng Diyos? Yung hirap mo, hindi ka niya pahihirapan pag giginawahin ka niya. Yung matagal mong pinagtatrabahuan, sandali lang kay Lord. And then I will have compassion on whom I will have compassion. Sino dito gusto niyo ng kahabagan ng Panginoon sa inyong buhay? And then verse 20 says, but he said, you cannot see my face, for no one may see me and live. Ito yung usapan nila. Sabi niya, hindi mo makikita yung mukha ko. Alam niyo po ba, noong panahon na yan, wala pa si Jesus Christ. But thank be to God, because of His Son Jesus, He revealed His face to us. Hindi man natin sila nakita na personal si Jesus, pero si Lord mismo ang bumaba dito para ipakita sa atin kung ano ang ginagawa ng Panginoon. Verse 13. Sabi ng verse 13, simulan natin itong mga bagay nito sa conversation nila. And then, ang sabi ng verse 13, ano sabi ng verse 13? If you are pleased with me, sino dito excited ka, susunod ka sa sinasabi ng Panginoon? Ituro mo sa akin yung iyong daan. May daan ka na tanging mga spiritual na tao lang makakakilala sa Kanya. Makakadaan dito. If you are pleased with me, teach me your ways, so I may know you and continue to find favor with you. Remember that this nation is your people. Sino dito yung naniniwala ka ang bansang Pilipinas para kay Lord? Ang kamag-anak mo para kay Lord. Mahal sa buhay mo para kay Lord. So this is all about the promises of God in our life. So let us go up higher. Sabi mo sa katabi mo, let's go higher. So how can we go higher? Number one, be a presence lover. Number one that we need to exercise and practice, be a presence lover. Dapat yung presensya ng Panginoon, yun yung minamahal natin. Yung presensya ng Panginoon, yun ang hinahanap natin. So, we need to seek God's presence. Hanapin lagi natin yung presensya ng Panginoon na hindi tayo mabubuhay. No? We are a seeker of God's presence. Kung nasaan ang presensya ng Diyos, kung nasaan merong ginagawa ang Diyos, dapat nandun ka.
So, seeker of God's presence. Pakisabi sa katabi, hanapin lagi ang presensya. Alam niyo po ba na kahit basta alam ko na ang asawa ko nasa bahay, panatagal loob ko. Pag yan hindi ko makita, lahat ng tao sa bahay, pinagtatanungan ko. Anak, nasaan ang mami mo? Pag nakita, hindi ko po alam. Pagka yung mga tao, nasaan ang pastora ninyo? Hindi ko po alam. Alam nyo, pagka wala yung presence nung minamahal mo, hindi ka mapakali. Pag sinabi niyang hindi po alam, kukunin ko na yung cellphone ko, i-chat ko yun. Love, nasaan ka? Because I cannot stay na kung saan yung minamahal mo, hindi mo alam kung nasaan. Because presence is sufficient. Presence is enough. Pero pag alam mong naandyan lang siya, kahit natutulog ka lang, nakahiga, nasa kwarto, naliligo o may ginagawa, palagay ka. Kasi alam ko kung nasaan siya. So that is the presence. Kaya nga, inilimbawa ng Panginoon yung si Kristo at ang iglesia bilang mag-asawa. So kaya gusto kong maintindihan nyo mabuti na hindi ka dapat nakakampante o napapalagay na hindi kasama si Lord. Hello? May kausap po ba ako? Huwag niyo pong bubuksan agad ang Facebook. Yung iba kasi mas inuuna ang exercise kaysa presence ni Lord. Sumba ng sumba, hindi naman sumasamba. Pansinin niyo mabuti yan. No? Yan po yung mga problema natin mga tao. Na si Lord, ginagawa mo sa dulo. Yung pag naghihingalo ka na, bigyan mo ko ng buhay. Pero nung malakas ka, nasaan ka? Come on! Sino dito may naiintindihan ka ngayon? Hindi ka mabubuhay na walang presensya ng Diyos. Hindi mo kayang mabuhay na wala ang Diyos. Kaya ang buhay natin para sa Diyos. Pakisabi sa katabi, ang buhay mo para sa Diyos. So dapat, kapag seeker, lover tayo, dependency, we need to develop a dependency on God. Sabihin mo sa katabi mo, dependency on God. Lagi ka nakadepende sa Diyos kung anong kanyang paggagawa, kung saan kanya papupuntahin, kung anong iyong sasabihin. Dapat dependent ka kay Lord. Huwag ka magtiwala sa lakas mo. Hindi porke may isip ka, may lakas ka, gagawa ka ng sarili mo. Sino may naiintindihan? Sabi mo sa katabi mo, dependency on God. Hindi lahat na naiisip mo na tama ay tama. At hindi rin lahat na nararamdaman mong tama ay tama. Ang tama talaga, si Lord lang sa buhay natin. At kung wala kang Diyos sa buhay mo, ikaw ay mali. Kasi hindi tayo dapat na mabuhay na wala ang Diyos. Kasi kung bakit tayo buhay, gawa sa Diyos. It is only by the love of God, kaya tayo buhay. Kaya pakisabi sa katabi, dependency on God. So, ano ibig sabihin yan? Let us love God more and more. Sabihin natin sa katabi natin, mahalin natin ang Diyos. And then be a vision or be a carrier of God's vision. Ano ba yung pinagagawa ng Panginoon sa buhay ko? Ano ang pinagagawa ng Panginoon sa pamilya ko? May layunin po ang Diyos sa buhay natin, kaya tayo nabubuhay sa mundong ito. So, ano yung carrier of God's vision na to? We need to live for God's agenda. So, it is all about living for God's agenda. Kaya tayo buhay, kung ano ang plano ng Diyos, doon tayo. Sino masayang-masaya dito kung anong plano ng Diyos sa 2024 mangyayari sa buhay mo? At ang plano ng Diyos, hindi ka mahirapan. Ang plano ng Diyos, sumagana ka. In Jeremiah 29:11, God said, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and what? Not to harm you, plans to give you hope and a future." Sino dito excited ka sa 2024, magiging prosperous ka? Because this is the plan of God for you. Sino masayang-masaya? Plano na ni Lord pala yan. Pakisabi sa katabi, plano na ni Lord. Kaya kung umaasenso ka na, nagmamanifest yan.
Because it is the very word of God. Sabihin mo sa katabi mo, lumalabas na, lumalabas, lumalabas. Because it is God's declaration. So we need to live according to God's vision. And living with a purpose. Pakisabi sa katabi, purposive living. So sabihin mo sa katabi mo, purposive living. Alam niyo po ba ang isang tao, daig daw ng isang bulag na tao na may purpose, yung isang hindi bulag na walang purpose. So we need to live with the purpose. Alam niyo ang isang tao pag nawala na ang purpose of his existence, I tell you, mahihirapan na siyang mabuhay sa mundong ito. Mas gugustuhin niyang mamatay kung wala ng purpose sa kanyang buhay. Tandaan niyo po, hindi mo purpose ang makatapos ka sa pag-aaral. Hindi mo purpose ang magkatrabaho ka. Hindi mo purpose ang magkaasawa ka. Hindi mo purpose yun. Those are just benefits ng mga taong buhay. Sabi mo sa katabi mo, regalo ng Diyos sa'yo yon. Pero ang purpose mo, mag-reveal ng glory si Lord sa iyong buhay. That's why ang prayer natin, Lord, show me your glory. Show me your glory. Tandaan niyo po, pag walang purpose ni Lord, maghahanap ka, what's next? No, pag wala ang purpose ni Lord, maghahanap ka, what's next? Halimbawa, ngayon, nakabili ka ng iPhone 15 Pro Max. Pag nakuha mo na yan, pag wala ng purpose dyan, ano ang susunod dito? Lahat ng bagay na dinidesire mo na napakaganda, pag nakuha mo, wala na yon. Come on! Subukan mo. Parang gusto kong lumigaya ngayon. Dapat magka-boyfriend ako. O kaya magka-girlfriend ako para maging masaya naman ako, para maging kompleto ako. Tandaan mo, pag may boyfriend ka, may girlfriend ka, o kahit mag-asawa ka pa, kung walang purpose, di ka magiging masaya. Kahit pa ilang boyfriend yan, ilang girlfriend yan, kahit pa ilan pa ang asawahin mo, kung walang purpose, di ka magiging masaya. I tell you, you need to serve your life for your purpose. And the purpose of your life is to reveal God's greater glory. Sino excited dito magre-reveal ng glory ni Lord ang life mo? So kaya mga kasama, mahalaga talaga na nabubuhay tayo with a purpose. Pakisabi sa katabi, be a carrier of God's vision. You cannot carry the vision of God if the presence of God is not with us. And then last and final, how to go up there? Be a person who live for God. Be a person who live for God. Kaya ako nabubuhay para sa Diyos. Kaya ako nabubuhay para sa Diyos. Alam nyo, yung pong weekend ko, masyadong ma-aksyon. 27 po yata, nagpunta kami ng Baguio. Tapos yung pong 28, yung 28 puyat kami. Tapos yung 29, maaga kaming nagising. Tapos, dire-diretso po yun, nag-check out kami ng 12 o'clock. Madami pa po akong kinausap. Pagdating po ng magna-9 yata yun, bumaba po kami ng Baguio. Ako po yung nagda-drive. At alam niyo, pagbaba ko, pambira parang ang pakiramdam ko na nagda-drive na ako, napipikit na ako pababa. Pampakiramdam ko parang nagkakarera na ako ng Ferrari. Kasi yung takbo ko po, nag-120, pero yung mata ko parang gumaganon. So sabi ko, pahinga muna ako, pahinga muna. Pahinga kami doon po sa may Tarlac, doon po sa Petron, Tarlac. So pagpahinga po namin doon, nakatulog po ako. Pagkatapos, gising po namin siguro magto-12, diretso po uli kami, biyahe uli kami. Pagdating po naman ng NLEX, gano'n na naman nangyayari. Sabi ko, Lord, ayaw kong mamatay ng pangit. So, nagdadrive na naman ako. So, pahinga na naman ako sa Shell. Alam niyo po, nakarating kami ng bahay namin, umalis kami ng 9 o'clock, ay 5 o'clock in the morning. So, pagkatapos, ginarahe ko lang po yung sasakyan. Pagkatapos, nahiga po ako, kasi may appointment po uli ako ng 9 o'clock ng umaga sa Morong. So, nag-power nap lang po ako. Sobrang lakas ng power, kaya hindi po agad din kami nagising. Nagising po ako 9 o'clock. 9 o'clock na, tinatawagan na ako ng appointment ko. Pastor, nasaan na kayo? Sabi ni pastoran ninyo, nandito po, kagigising pa lang. So, alam nyo,
Woke up like this. Ligo ako. Hindi na ako naligo pala. Naramdaman ko na yung mga nararanasan ni Lucita. Toothbrush lang ako. Siyempre, baka pag nagsalita ka, malakas yung anointing. Toothbrush lang ako, and then bihis lang ako. Doon ako naka-experience ng woke up like this. Suklay lang ng kaunti. Tapos mabango. Punta na kami. And then, nag-preach ako. Tapos bination cast ko yung mga tao nila. Binigyan ko nag-set ako ng kanilang destiny. Sa 2024, kagaya na sineset ko ngayon. Alam niyo po, grabe yung pagod. Grabe yung pagod. Bagsak yung katawan. Pero kaya ko lang nagagawa to, kaya ako nabubuhay para sa Diyos lang. Hindi ako nabubuhay para kumain. Hindi ako nabubuhay para mag-exercise. Hindi ako nabubuhay para magpapogi. Hindi ako nabubuhay para magpa-cute. Nabubuhay ako para kay Lord. Kaya ko po sinasabi sa inyo, ang sarap mabuhay para kay Lord. Tandaan niyo po, pag ikaw nabuhay ng pa-cute lang, tandaan niyo, may mas cute sa'yo. Kung ikaw nabubuhay ka para magpayaman ka lang, tandaan niyo, may mas mayaman sa'yo. Kaya dapat ang purpose natin para kay Lord lang. Pag si Lord ang purpose ng buhay mo, hindi ka magiging insecure. You will become secure. Amen? Ikaw ay magiging masaya. Amen? Because you are a person who live for God. Kaya mga kasama, ang buhay natin para sa Panginoon lang. So, mayroon lang tayong one kind of life. Ano yung one kind of life? Christ lives in us. Christ lives in us. So that is one kind of life. Yung buhay lang na para sa Panginoon. Yes, may kaibigan ka. Yes, uma-attend ka ng party. Uma-attend ka ng reunion. Pero hindi dapat dalawa ang klase ng buhay mo. Dapat isa lang klase ng buhay mo. Ang buhay natin kasama natin ang Panginoon. Sino dito yung masayang-masaya ang buhay natin kasama natin ang Panginoon? And then our lifestyle of obedience to God. Ang pagsunod mo sa Panginoon, hindi lang pang Sunday. Ang pagsunod mo sa Panginoon, lifestyle. Sino po dito yung excited ka ngayon na merong magandang gagawin ng Panginoon sa buhay natin? So remember these three things before na maghiwalay itong taong ito. Be a presence lover, be a carrier of God's vision, and be a person who live for God. Let us go up higher. Sino dito yung excited ka na may matinding gagawin sa iyo ang Panginoon? So our portion is ever increase. Pakisabi sa katabi, ever increase. Ever increase. Pakisabi, ever increase. Our portion is ever increase. Never na stagnant or never decrease, but ever increase. Are you excited na mag-i-increase ka ngayon, 2024? Sa lahat ng aspeto ng buhay ninyo, mag-i-increase tayo sapagkat yan ang plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So God's protection and God's provision is ahead of us. So conquest and victory is only with God. Magtatagumpay tayo, makakapanagumpay tayo pagkasama natin ang Panginoon. And let me pray for you bago tayo maghiwa-hiwalay at magkita-kita sa isang taon. Mamaya po, salubungin natin sa bawat tahanan natin na masaya tayong lahat. Excited tayo sa presence ni Lord. At alam natin na mayroong magandang gagawin si Lord sa'yo. Sino dito yung na-excite ka na sa 2024? Lahat ng bagay na pangit na nakaraan, huwag na nating balikan. Kalimutan na natin yon kasi may ginagawa sa'yo ang Panginoon. You need to see it, you need to perceive it, and you need to receive it. And if you receive like Mary, nakita ni Mary, tinanggap ni Mary, and then lumabas si Jesus. So anything that you see, anything that you perceive in the Spirit, it will come to pass in your life. Anything that you see, anything that you perceive, it will manifest in your life. So let us go up higher. Be a man of vision. Be a man of dream. Look at your life. Look at your family. Look at your generation. Serve your life for this generation. Yung buhay natin, ikukonsume ng generation na ito. Because your life, my life is a blessing. Let us go higher.
Let's go higher this 2024. Let's go higher. Walang maiiwan, mananatili lang sa kanyang kalalagayan. Wala pong bababa pa sa kanyang kinalalagyan ngayon. Itataas ka ng Panginoon. Let us go higher. No, let's go higher. I just want to pray for you. Like Moses. Sabi ni Moses, if your presence will not go with us, we will not go up there. But the good thing is, sabi ni Lord sa kanya, I will do the very thing you ask because I know you by name. Meron na akong ginagawa. Meron na akong ginawa. Tandaan niyo po, si Lord, hindi na po siya nagpiprepare para sa'yo. I will make an announcement. Wala nang piniprepare si Lord para sa'yo. Kasi nakahanda na lahat yun. Kukunin mo na lang. Kukunin mo na lang ang para sa'yo. Sino dito yung ikukunin mo ang portion mo this coming 2024? Lord, I will get my portion. My portion is abundance, not scarcity. I will become a channel of blessing. Sino dito yung excited ka, nakikita mo sa 2024 reunion ninyo, yung pamilya mo mag-host? At lahat ng angka ninyo may regalo para sa'yo. That is your 2024. And then sa 2024, dahilan sa ganun, nung nakikita mo sa 2024, yung lahat ng pamilya mo, sama-sama kayo dito. Ikaw ang magte-testify. Nakikita mo ba yan? Sinasabi ko sa iyo ngayon, just see it, just perceive it, just receive it. Those are your destiny in 2024. Sa mga empleyado, magkakaroon kayo ng sarili nyong business. Mag-open na kayo ng inyong account kasi siguradong magkakaroon kayo ng savings. Yung utang ninyo sa 2024, matatapos ninyo yon. Yung 3 taon pa, yung 4 na taon pang utang ninyo, mababayaran ninyo as soon as possible. We want to live a life, a debt-free life. That is your future. Kahit na wala kang nakikita, hindi mo nakikita, God will make a way. Just receive in your spirit. Just receive. Come on, give God the highest praise. Let us go up higher. Go up higher. Go up higher. We will not go up there without the presence of God. And I tell you this verse, God has given you the ability to produce wealth. Ang sabi ng verse sa Jeremiah 29:11, this is God's promise to us, and I just want to impart it to you today. Maging emphatic ito sa atin. For I know the plans I have for you, declares the Lord. It is already commanded. It is already bestowed for you. Commanded, bestowed to you. What are the commanded of blessing of God? What are the things that bestowed from God as a decree? Sabi ni Lord, plans to prosper you. Are you excited to receive your portion 2024? You will become prosperous. And if you are prosperous, mababayaran mo lahat ng utang mo. Kailanman hindi ka na mangungutang, hindi ka nakakapusin, mamimigay ka na. This is your portion. This is God's declaration. And it is not just for Jeremiah. These are for those who love Him. Those who live for Him. Those who live in covenant with Him. In Deuteronomy 8:18 says, Deuteronomy 8:18, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability. Are you excited for the ability? Are you excited for your ability? You will increase. You will develop. Because it is God's promise. Just receive it. Receive it. The ability to produce wealth. Ability to produce wealth. Kaya kayong lahat,
magiging wealth producer kayo. Parang hindi kayo naniniwala. Sino dito yung magiging wealth producer ka? Oh, lahat ng hawakan ng iyong kamay, dumadami. Lumalago. Para naghahalaman, nagpaplantita lang. Nagtatanim. Sino dito masaya ka na portion mo yon? So sabi niya, ability to produce wealth. So, confirm His covenant. So, it is already sealed. It is ready commanded, bestowed, and sealed. Sabi mo sa katabi mo, may seal na ni Lord. Ibig sabihin, hindi niya kayang pakialaman na kahit na sino. Authorized na ni Lord. Amen? And then sabi niya, which He swore to your forefathers as it is December 31, 2023. God made His covenant to you. And if you are covenanted with God, sabi ni Lord, I will do the very thing you have asked because I know you by name. Come on, let's worship God in this place. Alam nyo, ang maganda, si Abraham, he is the father of faith. And si Abraham, meron siyang perfect faith. What is perfect faith? When God said, it is done. That is the perfect faith. No buts, no ifs. When God said, it is done. Perfect faith. Mga kasama nung pinangakuan ng Panginoon si Abraham na magkakaanak siya, he was 25 years old. 75 years old. Abraham was 75 years old when God made a promise to him. Abraham's wife, Sarah was barren. Hindi siya po pwedeng magkaroon ng anak. At the same time, maedad na rin po siya. But because Abraham believed God and His Word, nangyari po kay Abraham. You know what happened kay Abraham? Wala pa pong nangyayari sa kanya, sinabi pa lang ng Panginoon, nagbibuild na siya ng altar. So what is the altar means? The altar is a place of covenant. It is a spiritual transaction. Altar is a place of, and we are going to make a spiritual transaction. Alam niyo po, lahat ng dinala ni Abraham sa altar, nangyari po sa kanya. Ang Diyos po ni Abraham, siya rin po yung Diyos natin. Kaya dinadala ko po kayo sa antas na magtiwala kayo sa Diyos. Dinadala ko po kayo sa antas na sa Diyos lang kayo sumunod. Dinadala ko po kayo sa antas na ang buhay po ninyo para sa Panginoon. Kasi ang Diyos lang po ang makagagawa ng lahat ng bagay na ito. This is the best gift na gusto ko pong i-share ito sa inyo. Bago ako magsimula kanina, lambot na lambot ako, latang-lata ako, para akong binugbog kanina dahil sa pagod. But God give me strength to share it to you. And it is only by His grace. It is only by His grace. And I will give it to you, His grace. The grace to believe, the grace to receive, the grace to perceive, and the grace to deliver it in your life. Grace to manifest. This our journey in 2024. And I'm so excited about your testimony. So let us worship God, make an altar right now, and make a covenant before God. Ang tinitingnan ni Lord sa'yo yung promise mo. Hindi po tayo gagawa ng New Year's resolution. Hindi po yun. Ang gagawin po natin, covenant. If God pleased with you, He will do the very thing you have asked. So kapag ang Panginoon nalugod sa'yo, gagawin niya kung ano ang mga bagay na hihingin mo. This is the heart that belongs to God, the heart of worship.
So let us give our heart to God. Let's worship. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kay tapat sa habang. Heart of worship. Alam nyo, ang Diyos talaga kahit anong mangyari, tapat yan. Ang kailangan natin matutunan yung puso nating sumasamba sa Panginoon. So yun po yun, no? Tapat talaga ang Panginoon. Pero ang tanong, ikaw ba tapat? So ngayong umagang ito, make a covenant that your heart belongs to God. That every day of your life is starting January 1. Tomorrow, mamayang midnight, January 1, your heart will become full of worship. So even the music fade, lahat ng bagay maglalaho, pero ang puso natin hindi matatapos sa pagsamba sa Panginoon. Come on, let's worship God. When the music fades, Yes, God. Jesus, thank you. all is stripped away, We worship you, God. and I simply come, Yes, God. longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search, Lord. You search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship when it's all about Jesus. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, come on, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you. Yes, I'm coming back, Lord. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. And I'll bring you more than a song. Just give your life. I'll bring you more than a song. Offer your life. Offer your family before God. More than a song. It is more than a song. And I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song, Jesus. Yes, God. More than a song. 'Cause you're looking into my heart. Into my heart. And today, as we go in the presence of God, maaari ba yung, kung narito yung pamilya mo, just go with your family, biological family. And I will pray for you as a family. Dito yung nanay mo, tatay mo, yung mga ka-cell group mo. Father, thank you. Look at your people. Look at your people. Look at
at your people, O God. As a family, haharapin natin ito ng matatag. Haharapin natin ito ng masaya. Hindi kailangan perpekto ang pamilya. Ang kailangan ng pamilya may malawak na paunawa, may malawak na pagtanggap, merong pagpapatawad. Kailangan ang Diyos ang maghari sa pamilya natin. Hindi ang problema, hindi ang kakulangan. Ang Diyos ang maghahari sa atin para sa kasaganaan. Don't miss this opportunity to embrace one another, to express yourself. Yung mga servant leader, kung meron po kayo nakikita na nag-iisa siya, pwede niyong lapitan. Just give them love, embrace. Just give them embrace. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. It's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. Sabay-sabay nating ipanalangin ang ating mga sarili, ang ating pamilya. Lord, lumalapit po kami sa iyo. As a church, as a family, as a unit, O God, we are one with you. Without you, we are nothing. Without you, we will be scattered. Without you, we will not stand. Lord, kung wala ka, hindi namin kayang tumayo. Kung wala ka, Panginoon, hindi po kami mabubuo. Sa iyo lang kami, Panginoon, umaasa. Ikaw po ang Diyos ng buhay namin. Ikaw po ang Diyos ng pamilya namin. Ikaw po ang Diyos ng future namin. Lord, turuan mo po kami na abutin, Panginoon, ang disenyo mo sa buhay namin. Lakaran namin ang plano mo sa buhay namin. And Father, as we come to you with all humility, Father, bless every individual. Bless every families na nandito ngayon. God, we are not an orphan. We are your children in this place. So Father, help us to love you. Help us to perceive, help us to see and perceive things that comes from you, new things that comes from you. Father, in the name of Jesus, Lord, matatanggap namin ang mga bagong bagay na galing sa iyo. Lord, nagdi-declare po kami sa pangalan po ni Jesus na pinakamakapangyarihan sa lahat. Dumadalangin po kami na ang pamilya namin buuin mo. Ngayong pong taong ito, Panginoon, mabubuhay kami na ikaw ang sentro. Pagkaisahin mo ang Panginoon ang bawat pamilya. At Lord, dalangin po namin sa bawat pamilya namin kaligtasan ng aming mahal sa buhay. Makabalik po sila sa relasyon nila sa iyo. And in the name of Jesus, sa pangalan po ni Jesus, tinatanggap namin ang iyong pangako na kasaganaan. Kasaganaan na mula sa iyo, Panginoon. Lord, sinabi mo sa iyong salita
plans to prosper us. You have the plan to prosper us. Lord, we receive in our spirit that every individual, every family, we will become a prosperous person. Because it comes from your word and we see it, we perceive it, we receive it, oh God. Lord, thank you so much and it will manifest in our life. Thank you, Lord. Bless every individual, bless every family, Lord. I-ready mo kami, Panginoon, sa 2024. We are so excited about our future, oh God, because we will not go up there without your presence. And God, thank you so much for your word. Because you know us by name. You know me by name. You will do the very thing we have asked. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Come on, let's worship God.